Guys, magandang buhay muli si Ogang Tindera. Pupunta kami ngayon doon sa pagpapagawa ko ng e-bike. Siyempre, sumahod na ulit sa YouTube si Ogang Tindera. Maliit lang naman po yun. $94 lang po yun. No? Papagawa ko po yung e-bike kasi 2 months ko na siyang hindi nagagamit dahil totally drain na po siya. So ito po ito, bumili rin ako ng bagong gulong. Gulong ng e-bike ko, yung hulihan po yung papalitan dahil medyo na po siya, dispalinghado. Nakaano na rin po siya, 6 years, no? 6 years na rin po siya. Then, ito po yung aking battery, yan po yung papalitan, yung pinakaloob niya. Makikita nyo po mamaya yung sa ating tirador ng e-bike, no? So, papalitan po yan, 3-4 po yung sabi sa akin. Ito naman, ang bili ko rito, 700. No? So 3-4 po yan plus po yung labor niya na 100 or 150. So tignan po natin mamaya, no? Alright guys, see ya. Ayan guys, ayan po yung e-bike ko, binababa na ni Francis. Ayan. Ayan po yun. Yan po yung ipapagawa ko. Bali yung battery niya lang po ang sira. Ayan po, yung pinakalalagyan ng battery. Ayan po yun. Ayan. So, magagawa na siya mamaya. Okay. Finally, guys, nandito na po ako sa paggawaan kay Mr. Kutingting ng e-bike. Ayan po siya. So, dumating kami, may ginagawa po siya, nagkakabit po siya ng ilaw ng isang customer. But anyway, madali lang po yon at ito na po, hinarap niya na po yung aming e-bike. At sabi niya talagang may konting mga problema na rin po ito sa aking e-bike. Marami na rin po siyang dapat palitan. Kaya nga lang po, syempre, sinasakto lang po natin sa kung ano po yung budget natin na hawak. Kasi mahal po ang battery ng e-bike. Kung sa Enwow ko siya bibilin, mas mataas. Pero dito, dahil siya po ay may talyer at mekaniko naman siya, ayan, natawaran po namin. So, sayang din po yung natawad namin at may kaukulang po doon na dapat bilihin pa. Kasi nung habang chine-check niya, habang ginagawa niya, syempre isa-isa niya na rin po nakikita kung ano po yung dapat palitan, kung ano po yung dapat ayusin. Yan, syempre pinaayos ko po yung preno at ayan, nung napalitan niya po yung gulong, may nakita na naman po siyang hindi okay. At syempre, ayan, papalitan po yun. At nagutom si Ogang Tindera. Syempre, ito, nagmerienda ako ng ice cream. Si Mamang Sorbetero dumaan. At nagutom ako. Ayan, may money siyang tinda. At papalaman na ng ice cream. 25 pesos po yan. So, di ba? Okay na sa all right. Kasi ang init ng panahon, guys. Ang init din. Nagpunta ako doon sa panaderia, sarado. O, tamang-tama. Ito, bumili ako ng merienda, ice cream, monay, palaman, ice cream. O, diba? Ayan. Sarap ng kain ko dyan. Kami dalawa ni Ogong kumakain habang hinihintay namin yung paggawa ng e-bike. Unang ginagawa niya ay gulong. Pinapalitan niya yung gulong. No, mantakin mo, no, yung trabaho ng mga mekaniko. At talagang matsatsaga sila sa pero kung titignan mo napakahirap, pero sa kanila napakadali na. Alright guys, anuhin lang po natin, panoorin lang po natin si Mr. Kutingting. Hey! Si Ogang Tindera nandito na. Tara na't magsaya. Dahil Pasko na. Sa pagtilaok pa lang ng manok, si Ogang nakalaip na at walang lungkot. Saya lagi ang dala sa kanyang paninda. Habang bumabati, Merry Christmas, Whitey World. Ogang Tindera, ikaw ang bida. Sumasayaw, nagtitinda habang nakalaip pa. Pasko man o hindi, lagi kang jolly. Sa puso'y panalo, kay Lord nagtitiwala ng tunay. May pa-Christmas dance sa kanyang livestream. Parang fiesta lagi, para kang nasa holiday dream. Hindi kaya Ayan guys, nakabit na po yung gulong sa hulihan. Siya po yun talaga may problem.
No? Matagal na po yan, naka 6 years na rin po, no? Or 5 years. At ayan po yung tinanggal na gulong. Ayan po, talagang kailangan talaga siya palitan, no? At syempre, kailangan pagka ganito may e-bike ka, maintenance talaga, no? Para hindi siya magtatagal yung sira at okay din po yung takbo. So, ayan. So, ayan po siya, matatagpuan lang po siya rito sa Taguig, syempre. Dito sa Pulong Candy. Ayan. Si Mr. Kutingting ng e-bike. Well, may part 2 pa ho yan, no? Kung paano niya po nilagay yung battery. Alright, So, guys. ayan guys. Natapos rin po yung aking e-bike. Bali, abangan nyo po yung part 2 no, may kaduktong. Bali, pinag-division ko po siya ng dalawa. So, yung una pong pinakita dito ngayon, yung po yung pagkabit ng gulong. At may pinalitan siya. Hindi ko matandaan kung ano yung pinalit niya dun sa pagkakakabit nung gulong na sinasabi niya na sira na hindi na pwede. At meron pa yung galyos, yung pinaka-galyos nun, dapat palitan na rin. At kaya lang medyo short na kami sa budget. At bukod doon, syempre habang pinapaayos mo yung e-bike, meron siya makikita na diferensya dahil nung yan po ay binili ko, hindi ko pa ho yan na ayos ng maayos kasi nung pinalitan siya ng battery dati noong 2023, hindi naman siya chinune up, no? Ano lang po siya, palit lang as in palit ng battery, wala ring ayos or wala rin siyang hindi siya inayos, as in palit lang talaga, no? So ngayon po, yung naggagawa, marami siyang sinasabi, marami siyang, which is okay naman po yun, para alam din po naman. At aware din po ako kasi ako yung gumagamit ng e-bike, no? Maganda talaga na pa-maintenance mo yung e-bike mo kasi matagal din naman po yung buhay ng battery, eh. Umaabot din siya ng 2 to 3 years din. 2 or 2.5 years. No? Wala akong pamasahe, hindi ko pinapaayos yan ng ganung na 2.5 years, no? So sa pamasahe tipid ako, kung saan ko gustong pumunta na mamili ng solo ko, nagagawa ko. Nung naisap ako ng mga 2 months na hindi ko talaga siya nagagamit, malungkot syempre kasi hinihintay ko pa siyang dumating bago ko makapamili pa. Kaya malaking tulong po sa akin yung e-bike at talagang eager ako na siya po ay paayos talaga. Okay, see you on next vlog po. May part 2 po yan guys, no? So yun po naman po yung pagkakabit nung kanyang mismong battery na yun na yung pinaka main topic natin doon. Alright guys, don't forget to like, subscribe, share, at huwag niyo po makalimutan magbakas, no? Para po balikan ko po kayo. Alright guys, marami pong salamat. Thank you so much. I'm so tired. I want to sleep. Alright, thank you. Bye!